Good morning, at ngayong araw dito ako ngayon sa may Provincial Hospital kasi dinala ko si mama dito sa hospital para sa ganon matingnan yung nangyari sa kanya nung nakaraang araw. Kaya rin ako naging busy nung mga nakaraan dahil dito inasikaso ko ito. Kaya yun, dito kami ngayon. Mamaya ko kwento ko anong nangyari kay mama at kailangan mo na pumunta dun sa sa pag check upan niya. So puntahan natin doon. So ayan, at nandito na tayo sa may pinagsi-CT scan at si mama nandun na sa loob, sini-CT scan lang. Tapos kinuha ko na rin yung result ng CT scan ni Ate Alpa since dito rin naman papa-CT scan si mama. Kaya kinuha ko na rin, dinamay ko na. So bigyan natin ito kay Ate Alpa para alam din niya yung result nung naging CT scan niya nung nakaraang linggo. So ayan, hinantay ko lang si mama at mamaya pabalik na kami para abot pa tayo sa pagmi-mission dun sa Kapalonga. At tinantay tayo ni Marcos doon, mga tanghali na kami lalabas. Kaya ayun, sinamantala ko muna nandito tayo para maasikaso ito. Ano? Ayos na? So yan, at kakauwi lang natin. Yun, medyo basang-basa tayo kasi inabot kami ng ulan ni mama sa daan. Pasilong-silong kami pagka yung naulan, nasilong kami. Tapos pag tumigil yung ulan, nalabas kami. Tapos inaabot na naman kami sa daan. Kaya yun, basang-basa tayo. At yun, kapalit ako, maliligo na lang din tayo. At yun, okay naman yung naging lakad namin. Na-CT scan naman si mama. Kasi yun nga, yung nangyari kay mama is nung nakaraang araw kasi nangunguha siya ng walisin na nagpilit siyang manguha ng walisin kasi may naman siya, may tagakuha naman siya ng walisin. May nagkakawit sa dyan ng walisin sa kanya, binabayaran na lang. Kaya lang nung minsan nagpilit siyang makapagkawit siguro ng walisin kasi maraming order, maraming nung time na yun may mga lakad kami ni Marcos noon. Kaya yun, nagpilit siya hindi niya namalayan yung sa taas na kinakawit niyang nyug. Merong nakapatong na lang na buko na wala naman na siyang laman kasi kinainan na siya ng daga. Nakapatong na lang doon sa taas. Pagkawit niya na hulog, gumulong doon sa may palapa ng nyug, sa may dahon ng nyug. Gumulong siya doon sa mismong nun at pumatak sa mukha niya, dito siya banda tinamaan sa ganto. Kaya yun, nahilo siya, tas namaga yung ganto niya, yung ganto ni mama, maga yung ganto niya. Pero sa ngayon naman, okay naman na, kasi nung nakaraan naman, pagka kinagabihan nung hapon kasi nangyari yung ganon, kinagabihan, kinausap ko na agad yung kakilala ko dito sa Medicare dito. Chinat ko na kagad, tinawagan ko na kagad yung kakilala ko dito para sa ganon, maanahan ko kung may doktor. At yun, napakiusapan naman natin na pumunta yung doktor doon. At yun, sakto naman, may doktor naman talaga doon. At sabi nga nung kakilala natin, dalhin ko na lang daw doon ko na daw idaan sa emergency para siya masikaso siya agad. Kaya yun, kinagabihan nung na yun, nadala ko na kagad siya doon kaya yun, agad, naagapan naman na bigyan ng mga gamot at na-check up naman siya. Wala namang masyadong parang lang talaga, nabugbog lang. Yun nga, nabugbog lang nung tinamaan ng buko. Buti na lang at yung buko hindi magaan-gaan pa siya kasi wala na siyang laman, nakainan ng daga. Kaya yun, hindi siya ganun ka at sa ganito naman siya tinamaan. Tapos yun, na-require na kami CT scan para sigurado. At yun nga yung naging lakad natin ngayon. Dinala ko siya sa Daet, Camarines Norte, doon sa pinag-CT scan na ni Ate Alpa. At yun, pina-CT scan ko si mama. At bukas pa malalaman yung result. So yun, naghupa naman niya. Nung mga nakaraan, nabilang ko naman ng gamot. Kaya busy din ako nung mga nakaraan. Pansin nyo naman, kaya hindi ako masyadong nakapag-vlog. Gawa nga noon, nasikaso ko muna. Bili tayo ng gamot. Just yun nga, nilakad natin sa Medicare dito. Para sa ganun, maagapan. Kasi mahirap kung patatagalin pa natin. Baka kung may komplikasyon sa ulo. Kaya yun,
nilakad ko na kagad hanggat maaga pa. At okay naman na, medyo hupa na, sabi nga niya, nakirot-kirot na lang, siguro kakaisip lang niya kasi katulad ng nangyari kay Ate Alpa, okay naman na siya, kaya lang yung ang kakaisip mo na baka may komplikasyon yung utak mo, kaya doon sumasakit yung ulo ni mama, kaya yun. At ngayon napasitis ka naman, antay na lang namin result bukas mga alas 11 daw makukuha yung result, kaso hindi na ako makakuha kasi nga may mission tayo. Sa ngayon nga hindi na tayo nakahabol ng mission kila Mark. At anong oras na? Anong oras na ba? Yan, mag-alas 4 na ng hapon, nakauwi ko lang, so hindi na tayo mabot kasi ang usapan naman ni Mark mga alauna, pilitin kong abutin ng mga alauna, alas 2, ganyan. Pag ganun oras ako nakauwi, diretso mission kami sa Panganiban, doon kila Dayan, tapos doon kila Jericho. Yun sana yung plano namin, kaya lang yun nga, medyo na ano yung lakad natin ngayon, natagalan, inulan pa kami. Yan, mag-alas 4 na. At galing ako doon kasi binalik ko yung helmet kay Alma, nangyaram ako ng helmet kay Alma, okay naman na. At yun nga, sila Marcos nagpunta dun sa pabahay kay Nanay Isin, kasama daw yung panganay na anak ni Alma, ni Commander. At yun na lang muna yung nag-camera siguro kay Marcos, at hindi nga tayo umabot. At kaya nga ako nagpunta doon, sabi ko baka pwede pa kami lumabas, pwede pa kami mag-mission, kaya na doon na pala sila sa labas. So hindi na ako nagsunod, at alam ko naman yun lang yung lakad ngayon. Siguro bukas, bawi tayo bukas sa pag-mission. Panganiban tayo bukas, sigurado yun, kasi hindi kami natuloy ngayon sa Panganiban, na dapat ngayon yung schedule namin sa Panganiban, kasi hindi tayo natuloy. Kaya yun, siguro chat ko na lang si Marcos mamaya pagdating nila, kasi walang signal doon. Chat ko na lang mamaya na yun, medyo tagalangan tayo, hindi lang din tayo ng pasensya kasi tagalan nga tayo. Yan, inabot tayo ng ulan, yung basa-basa tayo. Yan, ganyan naman yung yung pantalon natin, saka yung yan, naka-gloves pa tayo, hindi ko na natanggal. At si mama nandun na sa kabila, doon siya natutulog sa kabilang bahay, doon kila kuya. Doon muna siya natutulog pansamantala, gawa ng nandun kasi yung mga gawa niya, yung mga walis niya nandun, kaya doon na lang muna siya nag-i-stay. Kasi kung dito kasi ang layo pa, pagkukuha siya ng walisin, manggagaling pa doon, tapos dadaling pa dito, ay napakalayo nito doon sa kabilang bahay. Kaya doon na lang muna siya nag-i-stay, at nandun din naman yung trabaho niya, yung paggagawa ng walis. Maraming order na walis, kaya siguro nagpilit magkawit, at marami nga siyang pa-order na walis. Yun lang sobrang dami niyang pa-order, halos hindi na nabibigyan yung iba. Gawa nga ng minsan pag magde-deliver dyan sa daan, nakakarang na. Kaya yun, medyo nawawala ng order yung iba. Pero parang na naman, pinagtutulungan naman nila dun magawa. Minsan ako nagagawa din, nagkakayos din ako ng walis. Para sa ganun, kung maraming order, makakabawas din. Makagawa man ako ng isa, dalawa, malaking kabawasan na rin yun. At yun, sa ngayon lang, hindi lang ako makatulong doon. Gawa ng alam nyo naman, busy tayo dito sa pagmi-mission, lalot yung pabahay kila Nanay Isin, ako nag-aasikaso minsan pag may mga kulang ng materyales sa doon na pinapadeliver. Minsan behind the cam, walang camera, na pupunta tayo doon, papadeliver tayo ng mga materyales doon na kulang. Minsan sa mga karpentero, kung ano pang kailangan, pinupunta natin doon, pagdala merienda. Kaya yun, medyo tayo, medyo sobrang busy natin. Tapos pagkakahapon, labas naman kami, mission naman kami, kung saan naman kami pwede mag-mission sa mga beneficiary natin. Ganun yung nagiging routine natin. Kaya yun, medyo sobrang sobrang nakapagod din, pero masaya naman. Sabi nga, kumbaga nawawala yung pagod pagka gano'n na nasa mission ka na. Kahit anong pagod, basta nandun ka sa mission, nakakatulong ka, nakakawala ng pagod. Although hindi man tayo nakakatulong financially, pero sa mga ibang bagay na may tutulong natin sa kung dahil mga pag-aasikaso, paglalakad ng ganyan, kung ano yung kaya natin may tulong, tinutulong natin. So yun, lang din, sobrang sarap sa pakaramdam din kahit paano. At yun, tayo sa bahay, siguro maliligo muna akong, babanlaw muna ako kasi basang-basa tayo ng ulan kanina. Sobrang nung ulan, nanluluko na naman yung ulan. Sobrang init kanina, tapos nung nasa biyahe na kami, doon na umulan ng paputol-putol siya, hindi siya yung biglaan. Paputol-putol lang, uulan ng siguro mga 4 to 5 minutes, tapos tigil. Hindi gagawin naman namin, lalabas na kami, diretso na kami, tapos uulan na naman. Ang hirap, sobrang hirap pagka ganun. Talot, bilad tayo sa init. Buti lang naka-helmet kami,
Naka-helmet ako. Si mama, hiniraman ko rin ng helmet. Hindi ko lang siya pinagsuot nung full face na helmet kasi ano, natatamaan yung ganito niya, masakit. Kaya yung half face lang inano ko sa kanya. Hiniram ko doon kay Commander. At si Commander naman may luma naman siyang helmet na half face. Yun na lang yung pinahiram natin sa kanya. At yun, magbabandaw muna ako, siguro maligo ako sa dagat. O dito na lang. Siguro dito na lang ako maliligo. Bukas na lang ako maliligo sa dagat. Kasi gusto maligo sa dagat ngayon. Gawa ng, yun nga, paalis na kami. Pa Candelaria na kami. Kasama tayo sa Candelaria kasi nagmi-mission kami doon. Saka yun, mag-aalalay din tayo kay Commander kasi hindi naman, si Marcos ang mag-aalalay kay Commander. Ako naman sa mga, kung may mga bibilin sa labas, may mga kailangan sikasuin sa labas, ako naman yung ano, kaya sasama tayo sa Candelaria. At ngayon naman, dito muna tayo habang ano, yun nga sabi ko, gusto kong maligo sa dagat habang nandito pa kami kasi pag nandun na kami, medyo malayo ng dagat doon, hindi natin magagawa. Kaya one time maligo ako sa dagat dito, siguro pag hindi bukas sa isang araw. Check natin kung kailan yung on natin schedule na hindi tayo no. Bukas siguro hindi pwede, gawa ng full schedule kami bukas, puro panganiban kami bukas, kaya I'm sure aga kami lalabas bukas. Siguro sa isang araw na kasi pag Lunes wala naman tayong masyadong beneficiary na ano, gawa ng mga napasok ka. Ang beneficiary natin ngayon halos puro estudyante, kaya pag Lunes hindi tayo nakakapag-vlog masyado sa kanila, gawa ng syempre napasok yung mga bata, mahirap abalahin naman yung mga batang yun. So yun, muli maraming salamat sa pagsama, pasensya na hindi tayo nakasama kay Marcos sa pag-mission ngayon. Hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo palagi at God bless.